Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi pa nagiging sapat ang kaguluhan ngayong nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine at sa pagitan din ng Israel at ng Palestine dahil ang China. Umaagaw na din ang eksena ngayon at nagbabadyang sakupin na din ang bansang India na matagal-tagal na din nilang hindi nakakasundo. May mga lumabas na mga balita na ang mga tropa ng China ay illegal na pumapasok ngayon sa teritoryong bahagi na ng India. Hindi na lamang basta pumapasok doon ng mga Chinese kundi nag-iiwan din sila ng mga marka at sulat sa mga bato na nagsasabing sa kanila umano ang bahaging iyon ng India. Ilan pa sa mga iniiwan ng Chinese sa lugar ay ang mga pinagbalatan ng mga pagkain, sirang mga gamit at mga basura na hindi man lang nila binitbit palabas. Ang teritoryong aking tinutukoy ay may kaugnayan pa din sa Aksai Chin ng China at Arunachal Pradesh ng bansang India. Ang bansang India at China ay kapwa naniniwalang pareho silang may karapatan sa ilang bahagi ng teritoryong kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa China, ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India ay parte ng timog bahagi ng Tibet na isang rehiyon sa China. Habang giit naman ng India na ang Aksai Chin na teritoryo ng China ay parte ng Ladakh na isang rehiyon sa India. Suma total, nasa halos 120 square kilometers ang sukat ng kabuuang lupa ang kanilang pinag-aagawan. Pinaniniwalaang nagsimula ang agawan noon pang taong 1914. Noong panahong iyon, ang India na nasa pamamahala ng mga Briton at Tibet ay nagkaroon ng tinatawag na Simla Convention kung saan pareho silang sumang-ayon na ang Arunachal Pradesh ay gawing border na lamang sa pagitan ng dalawang bansa na tinawag nilang McMahon Line. Wala itong naging problema sa New Delhi subalit ang Beijing ay hindi kinilala ang naturang border. Noong 1962, nagkaroon ng halos 4 na linggong bakbakan sa pagitan ng China at India sa nasabing McMahon Line. Patuloy ang pag-aagawan ng mga bansa hanggang sa magkaroon sila ng pansamantalang kasunduan na tinawag na Line of Actual Control. Subalit patuloy pa rin ang away dahil sa umano'y paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Noong Hunyo 2020, nagkaroon na naman ng bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa ang dalawang bansa ay nagkasundo noong taong 1995 na bawal silang magdala o gumamit ng kahit anong klase ng armas sa pinag-aagawang teritoryo. Nag-away ang dalawang kampo gamit ang kani-kanilang mga kamao at mga bagay na nasa kanilang paligid. Nasa halos 20 katao ang namatay sa panig ng India habang bahagyang sugat lang umano ang tinamo ng mga Chinese. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawang bansa. Isa din ang India sa mga bansang umalma na maglabas ng bagong standard map ang China. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng maritime ng India ang pangangailangan para sa Pilipinas at India na magtulungan upang matiyak ang isang libre, bukas at inklusibong Indo-Pacific na rehiyon. Tinukoy ni Indian Coast Guard Commandant Ravindra Kumar Srivastava ang mga lugar kung saan maaaring magtulungan ang Pilipinas at India na kinabibilangan ng blue economy, offshore mining, offshore renewable energy, maritime security and safety, sustainable management of marine resources, maritime connectivity, preservation of maritime biodiversity, at technical cooperasyon sa marine science. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary for Policy Planning and Coordination Patrick Chuasoto na ang mga maritime talk ay isang patunay ng mataas na antas ng interes sa pagitan ng Pilipinas at India na magtulungan para sa benepisyo ng bawat bansa. Ang mapa na inilabas ng Ministry of Natural Resources ng China noong Agosto 28 nitong taon ay tinutulan din ng India at Malaysia dahil inaangkin nito ang mga bahagi ng kanilang mga teritoryo. Ang mapa na inilathala ng pahayagang pag-aari ng Estado ng Beijing, ang Global Times ay sumasaklaw sa malaking bahagi ng South China Sea, kabilang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinakita rin ng mapa ang Taiwan, gayon din ang hilagang silaang estado ng Arunachal Pradesh at rehiyon ng Aksai Chin ng India bilang bahagi ng domain ng China. Sa kasalukuyan,
Ang China ay nakapagpatayo na ng nasa 10 mga helipad malapit sa border o sa tinatawag nilang line of actual control. Ang mga helipad na ito ay hindi ikinakaila ng China na gagamitin nila ang mga ito sa oras na magkaroon na ng digmaan sa pagitan nila at ng bansang India. Malaking kapanghasan ito para sa China dahil noon pala nangako na ang dalawang bansang ito na hindi sila magtatayo ng kahit anong klaseng struktura malapit sa pinag-aagawang teritoryo, pero sadyang pasaway ang China at nakapagpatayo na nga ng 10 helipad. Ikinadismaya ito ngayon ng India at malaking paglabag umano ang ginawa nilang ito sa kanilang naging kasunduan noon. Bilang ganti naman ang India, noong marating ng mga India ng tuktok ng bundok sa pinag-aagawan nilang teritoryo, pinangalanan naman nila itong Dalai Lama. Makailang ulit na ding nagkaroon ng diplomatic talk ang China at India, subalit walang nangyayari at pareho pa din ang kanilang problema. Sa kasalukuyan, imbes na humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay mas lalo pa itong lumalala. Sa ngayon, sa panig ng India, nasa 68 tropa na ang nagbabantay sa kanilang border, 70 mga tangke, 33 mga infantry vehicles at ilan pang mga artillery na nakahandang sumulong at umatake sa oras na dumating na sa sukdulan ng lahat. Noong taong 2022, nagkaroon ng sigawan sa pagitan ng dalawang panig. Ito'y dahil sa panghihimasok ng mga tropa ng Chinese at tila itinutulak ang mga tropa ng India sa borderline. Doon ay nagbatuhan ng dalawang panig. Nasa 6 na sundalo ng India ang nasugatan, hanggang ang mga commander ng bawat panig na ang nag-usap at hindi na hinayaan pang lumaki ang gulo. Sa mga lumabas na balita sa India, sinasabi ng bansang ito na ang China ang palaging nagpapasimula ng gulo at pilit na itinutulak ang mga tropa ng India sa border. The Indian soldiers can be seen throwing bricks or stones, and eventually the barbed wire collapses and the Indian soldiers move forward. Isa pa sa nakapagpainit ng ulo ng China ay ang pagbisita ng Dalai Lama sa pinagagawang teritoryo. Walang ibang hangad ng Dalai Lama kundi magbigay ng mensahe sa kanyang mga tagasunod na naroon malapit sa lugar. Maraming mga tagasunod noon ng monghe ang nagtungo sa lugar at dinumog ito ng maraming tao. Para sa India, wala umano silang ibang ibig sabihin sa pagbisita doon ng Dalai Lama, pero para sa China, dahil umano sa pagbisita na ito ay maaaring masira ang bilateral relations ng China at India. Para sa China, may tuturing umano itong paglabag ng India sa kanilang naging pangako noon sa China. Dahil na din dito, nagsumite ng formal complaint ang China sa New Delhi. Pero alam na ng India na sinusubukan ng China na lagyan ng masamang ibig sabihin ng pagdalaw ng Dalai Lama sa pinagagawang border para sila ang magmukhang biktima at magkaroon na naman sila ng plus point sa Arunachal Pradesh. Ayon sa India, ang pagbisitang umano na iyon ng Dalai Lama ay walang kinalaman sa kanilang hindi mapagkasundo ang border. At ang Arunachal Pradesh ay pag-aari ng India at walang pakialam ang China kung ano man ang gagawin nila doon. Tila nag-iipon ng mga dahilan ng China para isagawa na ang napipinto nilang pananakop sa bahaging iyon ng India. Kaya kung ano-ano na lamang umano ang kanilang naiisip ayon sa India. Ang China na kilalang hindi basta-bastang nagpapatinag sa kahit na sinong bansa ay hindi din basta titigil hanggat hindi sila nakakaganti sa ginagawa sa kanila. Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, alam nyo ba na isa sa mga makasaysayang tao sa mundo na dumalaw sa Pilipinas ay nagmula sa bansang India? Siya ay si Indira Gandhi. Siya ang ikatlong Prime Minister ng India na naglingkod ng 3 magkakasunod na termino. Anak siya ng pinakaunang Prime Minister ng India na si Jawaharlal Nehru. Nakilala si Indira dahil sa kanyang agricultural reforms at authoritarian policies. Ang kanyang pagiging tila kaaway ng mga Sikh ay nagbunga ng kanyang biglaang pagkamatay. Pinatay siya ng isa sa kanyang mga bodyguard na isa palang Sikh noong taong 1984. Ang Sikhism ay isang uri ng rehiyon sa India tulad ng Buddhism, Hinduism at Jainism. Noong Oktubre 1981, si Indira Gandhi nagkaroon ng official visit sa mga bansang Indonesia at Pilipinas. Sinalubong siya noon sa Maynila nang nooy Pangulo pa na si Ferdinand Marcos Sr. at First Lady Imelda Marcos.